challenge to the You PNP. still have 5 minutes, Oh, Senator okay. Rafi. To the PNP, CICC, NBI, and then the PAOK. Show to us na hindi kayo incompetent, na hindi kayo friendship ni Pineda at ni Bernos. Ipatigil nyo itong online sabong nila. Hanggang ngayon, ang tapang, di ba? Online pa rin sila. Kahit na alam nila na nag-hearing tayo, online pa rin sila. Papakita pa natin. Play nyo ulit. Live pa rin sila. That's how big time these people are. Because they think they're untouchable because they're a friend of the PNP, they're a friend of the NBI, they're a friend of the CICC and the PAOK. Ayan oh. May nag-text sa akin, boss, nakarating na sa kanila, kay Pineda. Nag-text. Source ko, nakarating na kay Pineda. Anong ginawa ni Pineda? Tuloy lang. Walang respeto. Maging si Bernos, walang respeto dito sa hearing. Walang respeto sa inyo. Bakit walang respeto? What do you think? Ba't walang respeto sa inyo si Pineda at saka si Bernos? Maybe sir, hindi pa nila alam yung ginagawa namin. Hindi pa siguro nila kilala. No. Try again. Why? Kaibigan nyo. As simple as that. Come on, wag na tayo maglokohan dito. PNP, wag na tayo maglokohan dito. Wag mo muna sagot. Bago sumagot. Pag yung mga nagtutupada, ang bilis nyo hulihin. Alam na alam nyo agad kung saan nagtutupada. Maski nga nagkakara-i-cruise dyan ng mga taga, tricycle driver sa mga kanto-kanto, inuhuli nyo Toda. Maski nga yung nagtotong its sa mga bahay, inuhuli nyo. Pero ito, hindi nyo kayang hulihin kasi malaki. Come on. My request to you and my challenge to you, show to us na kaya nyong gampanan inyong trabaho regardless kung sino masasagasaan. Patigil niyo po ito. Patake down nyo ito si ICC. Mr. Chair, within Can the you day, give me that assurance? Within the day, Mr. Chair. Within the day, wala na ito? Within the day, Mr. Chair. Baka naman pagalitan ka ni Pineda sa ni Bernos, nakakawa ka naman. Hindi. Kami ho sa CICC, wala ho kaming friends na illegal ang ginagawa. Sure po, ka? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Paano ko sabihin, humingi ng bawi? Babawiin yung mga Wala ho silang babawiin, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Now, yung PAOK nandito, Mr. Chair. Dito sa PAOK, Mr. Chair, isa pa ito na pikon ako rito. Dahil kung mapapansin nyo, panay ang raid to sa mga Chinese na illegal na walang papeles. At I know for a fact na pinipirahan lang nila. Kaya I don't know, itong PAOK, kung maasahan pa rin ito, dapat wag na sumali ito sa, sa anti-gambling. Kikita lang itong mga taga-PAOK Doon sa mga marami nagsumbong sa akin, mga taga-immigration. Inuunahan nilang immigration, tapos pagdating immigration, areglado na yung mga hinuli nilang Chinese. But anyway, may request sana sa PAOK, wag na kayo makialam sa anti-gambling, iwan nyo lang sa PNP, sa CICC, NBI. And then PNP, maasahan ko, tuloy-tuloy. Yes, sir. As we stand, sir, we will enforce the rule of law, sir, without fear or favor. Exactly. Thank you, sir. Pag nagawa nyo yan, sir, sasaludo ako sa inyo. Pupurihin ko kayo palagi dito sa hearing, maging sa iba ko pang mga social media platform. Pupurihin kita, totoo yan. Pag wala na yan tomorrow, pero pag nandiyan pa rin yan tomorrow, sorry makakatikim kayo ng mga masasakit na salita from me, CICC especially because you did promise a while ago, right? That's all, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you, Senator Rafi. Ang tanong ko lamang po sa CICC before I turn over the floor to Sen Gatchalian. Hindi ba kayang gawin? I mean, what are you guys doing at this very moment, yung inyong mga tao? Maring hindi kayo, pero yung mga tao niyo sa opisina niyo, hindi po kayang i-take down yan? Mr. Chair, that's what we do. We take it down. Once it gets reported to us, once we verify, tinitake down po kaagad namin. Parang 45 minutes na namin sinabi, nag-umpisa tayo. Kanina tayo nag-umpisa. Anong oras na? So, Hindi let pa rin me na-take walk down. through. Mr. Chair, if we can be allowed to walk you through the process po, Mr. Chair. Go ahead. So, the CICC provides the legal cover for the NTC to have these sites taken down. So, kami ho, tatawagan namin or i-forward namin kay NTC. Si NTC po, i-forward sa mga telcos yan. Yung mga telcos, doon medyo matagal yung mga blocking nila kasi individually, i-input nila doon sa mga system nila yan. Like what Attorney Jessa was mentioning earlier, it takes about around 5 days po for blocking. Pero ito,
like we promised, talagang kukulitin namin yung telcos para i-take down to, Mr. Chair. Tapos isa pa sa PAGCOR, yung way forward nila kanina na presentation, gumagamit po sila ng AI power to monitor illegal gambling. Ninyo, wala ho ba kayong ganong system na AI, artificial intelligence to monitor para pag sinara ito, lumipat siya, nasusundan ninyo? Can't you do that? Wala, binigyan naman yata namin ni Senator Win ng pondo kayo, DICT. Mr. Chair, meron ho kaming threat monitoring center pero in scale po eh. Kaya nga ho, ang ginawa ho namin para ho makapag 50,000 sites per month na kami na blocking. We partnered with private sectors na nagbigay ho sa amin ng mga systems. We appreciate po yung budget na binibigay po sa CICC. Ginagamit ho namin ng tama pero because of budgetary challenges, mahal ho kasi ang AI, Mr. Chair. I'm really being honest here na medyo mahal yung AI. But hindi ho naging hadlang sa amin yun to partner up with the private sector para ho pigilan yung mga illegal online gambling sites, Mr. Chair. So wala pa kayo itong AI dahil mahal. Is that what you're saying? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede makasingit. Go ahead. Kung mahal, Senator ba't hindi kayo humingi ng support sa PAGCOR? And I think PAGCOR will be more than happy and willing to help. Tama ba, PAGCOR? Your Honor, gusto ko pong ipaalam sa inyo, lahat po nung nakikita namin araw-araw through our AI-powered tools, automatic po, pinapadala na po namin sa CICC. Oh, yun naman at sa pala eh. NTC. Yes, Mr. Chair. At lahat Yun ng po ang ginagawa namin, araw-araw po, halos sa isang buwan, 3,000, 4,000, yun po, kaagad naming pino-forward sa kanila para ma-action na nilang ma-block dahil wala Agad-agad. po kaming authority na mag-block eh. So, kaagad po yun, we share, we corroborate with them at yun nga po ang binalita ni Attorney Fernandez earlier, talaga namang na-reduce po yung blocking time. Kaya lang, may mga rason po. Mabagal lang si ICC. Po. Hindi naman po ganun kabaga. So, Bimilis na CICC, po. nabubuking kayo Pero si ICC. Mr. Chair, kung sa amin no, mabilis ho kami. Once we receive it, within the day, napapasa natin sa NTC. Yusek Paraiso, sandali lang po. I think Secretary Aguda will have to go to the other hearing. Your excuse, Secretary Aguda. Go ahead, continue. Yusek Paraiso. So, pag na-receive ho namin yan, within 24 hours na papa-forward na namin yan sa NTC, ang medyo nahihirapan ho kami with the telco side kasi sila talaga yung nag-shutdown ng mga sites na yan in their own platforms. Kasi ho, ano yan eh. It's a function of the telcos yung pag-block ho na sites. So, inuutusan ho namin sila to block. And to be fair, within those 5 days, napapablock naman ho sa nila, Mr. Chair. Last question. One more question, Mr. Chair. Mr. Tenko, ilan na yung naipasa nyo sa CICC using that AI program ang na mga illegal gambling ang sites? report po namin sa kanila nito pong 2025 at early part of 2026, meron pong 7,800 po. 7,800. Ang na-block po nila ay 7,500 po or 96%. 96.5% po ang na-block nila. So what happened to the other Yun yung 5%? inaano ho namin yan eh. So pag dapat to tama ko kayo 100% ang blocking ho namin eh. So pag binagay namin sa telcos baka may nakakaligtaan yung telcos. So we're developing a system para lahat ho kami may dashboard para makita ko ano-ano yung mga sites na nabablock nila. And to further elaborate on what Chairman Ali is saying, sir, tama ho 7,000 no yung binibigay nila. Pero ngayon no, because of the partnership with the private sector, meron na ho kami ang average na namin ngayon starting February is around 50,000 sites per month na po kami ngayon. Ngayon, Mr. Tenko, for the year 2026, this year, ilan na po yung nasubmit nyo sa CICC for Para po blocking? sa taong 2026, ang na-report po namin sa kanila yung 1,406. 1,406. At doon po, malugod ko pong binabalita, yung 1,406 po na block nila. Total. So ang average po nila this January, 100%. Good job. Pero ang hindi nyo kaya, si Bernas Capineda. Di ba? For all we know, yung mga libo-libo binabanggit ni Mr. Tenko, mga pipitsugin yun, mga gerilla yun. Pero si Bernas Pineda, hindi nyo kaya. Mr. Chair, we committed within the day, Mr. Thank Chair. you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi. Now we give the floor to Senator
Senator Wayne Gatchalian. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I would like to pursue yung question ni Senator Raffy Tulfo. Itong mga sites na ito, aside from blocking, na-investigate ba kung nasaan itong mga ito? Aside from yung mga sinabi ni Senator Raffy sa Isabong, but the other e-gambling sites, have you gone further than just blocking? Yes, Kasi Mr. parang ano ito parang kabote ito 'di ba? Iba-block nyo, bukas, andyan na naman. Eh, nakita ko, papalitan lang isang letter, iba na naman yung website. So, it's never ending, nakakapagod rin. But dapat sa tingin ko, yung ugat ang putulin no? O kasuhan. Meron ba kayong ganitong investigation? Saan ba sila nanggagaling? Ano ba ang recommendation ng CICC para maputol yung ugat? Mr. Chair, yes, we investigated to get attribution po, both on saan sila nag-hosting at saan sila yung main operations po nila. Unfortunately, they're mostly located outside of the country. The hosting is hosted outside the country. That's why we resort to blocking only dahil hindi natin mapa-take down yung mismong website. Classic example po si 1xBet. 1xBet naka-block ho dito sa ating bansa. Pero dahil ho naka-host siya sa ibang bansa, at may lisensya sa ibang bansa, hindi natin siya mapapatake doon. Mapapablock lang natin siya within our jurisdiction. Now, when it comes to the back office at saka yung mga operations nila, these massive illegal online gaming providers are located outside the country as well. We can identify them in Taiwan, nasa China po. So, nagiging problema ho namin, jurisdictional challenge natin pagdating sa enforcement po, Mr. Chair. Itong mga binlock nyo sa mo, on the average, 50,000. Ilan dito ang na-detect nyo outside of the Philippines? Mga 95% po, Mr. Chair. 96, 97, mga ganun po. So nasa labas sila. And Nasa is there any international group or transnational group that works together to block all of this or makasuhan sila in their own jurisdiction? Kasi parang para sa akin, parang transnational crime to. Walang borders no? And we cannot keep on blocking these sites kasi kung wala siyang borders, dapat habulin siya doon sa lugar nila. Mr. Chair, that's precisely why we raised this particular issue during the ASEAN Summit dito sa Singapore during Cyber Week po. At ang recommendation ng CICC representing the Philippines is for our allies to come up with universal policies. Tama ho kayo. Not only illegal gambling, but all forms of cybercrimes are borderless. But we are restricted in our enforcement dahil bound pa rin tayo ng, like the revised penal code, bound pa rin tayo ng territoriality ho natin. So our laws have to evolve and our cooperation with our allies has to be strengthened, Mr. Chair. What do you suggest in terms of legislative intervention or legislative measures that can adapt to this type of borderless cybercrime? Ano yung mga suggestion ninyo? Dahil nga, again, ang punto ko kasi dito, 10 years from now, ganito pa rin ang pinag-uusapan natin Baka 200,000 na ang binablock nyo, pero ganun pa rin problema natin. So, ano bang mga legislative measures para once and for all, we can stop this? Ang punto ko, ugat dapat ang putulin No? Mr. Chair, we can start with, tayo na lang ho ang bansa na walang cyber diplomats. Okay. So that would really, really help when it comes to strengthening yung cooperation natin with other countries when it comes to whether it's cybersecurity, cybercrimes. Tayo na lang ho ang bansang wala. Yung mga embassies ho dito, parating may cyber diplomats ho dito sa atin. Second So po, presence in other jurisdictions. Yes Yun ang recommendation niya. yes po. And second po is strengthening yung mga mutual treaties natin, yung mga MLATs ho natin to include cybercrime. Kasi mga MLATs natin traditional crimes pa rin So pag halimbawa, scamming, estafa pa rin tayo nakabase. So, yung illegal gambling nga wala doon sa mga MLATs natin Kasi yung illegal gambling, for me, destroys the moral fiber of our country. Regulate tayo na regulate dito. Napuwersa natin yung PAGCOR to elevate the regulatory mechanisms. Pero sa labas, hindi naman natin makontrol. No? And I'll show something later on. So, submit to the committee, to the Games Committee, ano yung mga legislative measures na nakikita niyong dapat
ma-recommend or i-push ng Games Committee para once and for all, sa ugat natin putulin, hindi lang block tayo ng block. In fact, sabi lang ng staff ko, yung kaninang pinakita kong isabong, yung SW418, nagpalit lang ng ito, papakita na, nagpalit lang siya ng website. Yung website? URL. Yung bago. Nagpalit lang siya ng URL, up ulit siya. No? Kasi ho yung blocking natin, URL-based din ho yun. Pag nagpapablock tayo na site, URL-based din ho. Pero itong isabong, I'm sure hindi naman sa abroad to, 'di ba? I'm Hindi sure po, dito Mr. Chair. nagpapa-isabong 'yan, no? Yes, Pero Mr. Chair. ang punto ko, ganun rin ang ginagawa ng mga lokal, no? Nagpapalit sila ng URL, no? So just submit to the committee kung ano, aside from itong cyber diplomats, mutual treaties, submit to the committee kung ano pa yung mga legislative measures that we can enact para maputol natin to. We will comply, Mr. Chair. And then second, I'll show, earlier I mentioned about the revenue. I'll show a slide 7, Carla. Admittedly, malaki ang kinikita ng PAGCOR pagdating sa revenue, about 53 billion in terms of dito sa electronic gaming sector, no? This is from regulatory fees and license fees. So all fees na kokolekta ng PAGCOR, umabot na to 53 billion. No? I think this is already almost half of your revenue, almost half of your income, more than half of your revenue. And sa BIR, tinignan rin namin, slide 9, lumaki rin ang collection ng BIR in terms of withholding taxes, in terms of franchise taxes, and other forms of taxes, about 17 billion, no, in 2024. But what's worrisome for me ay yung number of players. This is slide 12. No? We saw that ang number of electronic gaming players is about 32 million in 2025. And this number came from PAGCOR. I believe kinukuha nyo ito from the licensees themselves. No? So, kung ang adult population natin is about 70 million, kalahati ng adult population natin nagsusugal sa e-gambling. At ito yung worry, ito ang aking concern. Dito ako nag-aalala dahil hindi lang sa dami ng sumusugal sa electronic gambling, hindi rin natin alam kung yung sinusugalan nila ay legal o hindi illegal. Hindi natin malaman kung pumapasok ba sila sa legal o sa hindi legal. Unless ito lahat galing sa legal na electronic website. So, for me, this is a concern dahil halos kalahati ng ating adult population nagsusugal. No? That's why importante kanina narinig ko yung self-exclusion. I think that is a very important feature, a very important regulatory measure para yung mga kababayan natin na sumugal ng isang beses o dalawang beses, hindi naman maging addict. No? So, ako nag-aalala ko dito sa 32 million dahil napakalaking number to. No? Chairman, you might want to respond. Your Honor, meron lang pong pagliliwanag akong gustong gawin. Tama po yung 32 million, pero yun po ay registered, yun po yung registered players. Pero yung aktibo pong player, kasi po ang nangyayari, Senator, meron pong isang tao, iba't iba po ang linalaruan eh. Yan po ang sakit ng isang naglalaro o nagsusugal. Siya po ay makikilahok sa iba't ibang mga operators. Dahil alam niyo naman, pag swerte sa isa, kuminsan doon siya nagtatagal. Pero pagkadalasan namang minamalas, lipat po ng lipat yan. Kaya doon po sa numero kanina, isang pagliliwanag lang po, yung halos 32 million po ay registered users. Pero yung aktibo pong naglalaro ay nasa sa mga 10 million po. 10 million ang naglalaro. So, kung ang adult population po ay 70 million, 1/7 po bale ng populasyon ang nakapaglalaro. Doon po sa inyong katanungan, Your Honor, kung
sila ba'y naglalaro sa illegal o sa legal, yung pong numerong aming inuulat ay mula po sa paglalaro sa legal, sapagkat galing po yan sa PAGCOR. At maliwanag po, ang PAGCOR, ang pinangangasiwaan lamang ay yung mga legal na operator. So, yung pong numerong yon, 10 milyon po ang active player sa pangkasalukuyan. At kung titingnan po natin, nag-average po yan ng halos mga 4,000 piso bawat isang manlalaro. 4,700 kung hindi ako nagkakamali nung huli ko pong tinignan, yun po ang average na laro ng isang regular or aktibong manlalaro sa PAGCOR platforms. Doon po sa katanungan ninyo, Your Honor, sa tingin nyo ba ilang porsyento ang legal at ilang porsyento ang illegal? Noong pong bago tayo mag-hearing noong August, ay papunta na po tayo sa mga 55 to 60% ang legal. Kaya po nakikita nyo siguro yung trend nung graph, magsimula po nung ako'y na-appoint na chairman and CEO ng PAGCOR, from less than 10% na paakyat po natin yung number of active players, sapagkat doon po sa ating ginawa rin nitong nakaraang 2 taon, 3 taon na programa para mabigyan ng pagkakataon ang illegal na maging legal, marami na rin pong lumipat sa atin, kaya dumami din po yung players. So sa ngayon po, nakita po namin ang trend nito pong nakaraang November, December, muli pong nakababawi tayo ng market share sa illegal. Ang nakikita po namin ngayon, malapit na po tayo siguro between 45 to 50% ang legal at namamayagpag pa rin po or tumatabla ang mga illegal sa atin. At doon nga, sa concern ni Senator Erwin, Chairman Erwin kanina, yung mga kabataan, talagang doon po masasabi natin, yung under 21, talagang doon na lahat nagpupunta. Dahil dito po, hindi man perfecto, natitiyak po at we are assuring everybody, talagang sinusubukan natin ang lahat na magagawa para ang makapaglaro lang sa ating mga legal na operator ay 21 years old and above. Yun lang po, Your Honor, ang kasagutan ko sa inyong mga katanungan. Thank you, Chairman. Maraming salamat dun sa clarification na 10 million. 10 million po yung active. Active Active players. po yun. Oo. Pero yung registered po, tama po yun, 30-something. Pero kung ang sinasabi nyo, ang illegal is halos kalahati. Opo. Ibig sabihin, ang players can be 20 million. Ang paniwala po namin, nasa sa 20 to 25 million ang active players ngayon. Kalahati sa legal, Kalahati po sa legal, kalahati po sa illegal. Sa illegal. Yun Baka ang- nakalalamang pa ng konti yung illegal sa pangkasalukuyan. Yun ang Your aming Honor. kinakatakutan dahil yung illegal, walang regulation yun, walang self-exclusion, walang monitoring, walang buwis na binabayad. Wala po. So, kaya gusto kong malaman sa ating enforcement agencies, paano ba natin habulin sa ugat, no, yung root cause ng problema dahil kung hindi, yung 10 million na naglalaro sa illegal, malaking problema sa atin yan. At marami rin sa ating mga kababayan, hindi nila alam kung anong illegal at legal eh. No, marami sa kanila, hindi naman pumupunta sa PAGCOR website, titignan, legal ba ito? Illegal? Dito. Wala eh, laro lang sila ng laro. No? Kaya yun po ang aking kinakatukutan. Ngayon pupunta tayo dun sa legal. Natutuwa ako na narinig ko kanina, meron tayong self-exclusion mechanism. At ito ba ay, tinitingnan ko po yung regulasyon ng PAGCOR. I believe this is mandatory, no? Para sa lahat ng platforms. Lahat po inclusive, Your Honor, doon po sa land-based operators. Hindi lang po sa online gaming, kung hindi pati po yung land-based operators natin, yung malalaking IR na kaharap natin sa na nandito ngayon, sila po ay kasama sa programa kung saan, maging sa Casino Pilipino po, na pinatatakbo ng PAGCOR, ay meron pong self-exclusion program. At tulad po ng binalita kanina ni Attorney Fernandez,
Ang magandang balita po sa buwan po lamang ng Enero, meron na pong mahigit 800 tao ang nag-avail ng self-exclusion. Ngayon, meron po, Your Honor, na kung di ako nagkakamali, parang kulang 20, family-initiated naman po yun. Yung asawa, mga anak, kapatid, meron din po silang karapatang sumulat sa PAGCOR, sumulat po sa akin, at ipakiusap na wag nang payagang makapasok yung kanilang kamag-anak doon. Basta po yun ay notoryado, yun po ay ini-implement po natin. So, kasama na rin po ron, kanina'y sa inyong opening statement, Your Honor, binanggit ninyo yung mga hindi dapat makapasok at hindi dapat makapaglaro. Gusto ko rin pong ibalita sa inyo na doon po sa land-based casinos, mahigpit pong pinatutupad yon. Bagamat ito po, kami pangkasalukuyan nakikipag-ugnayan sa National Privacy Commission para maka-access po kami dahil ang ini-invoke po ng lahat ng karamihan ng government agencies ay Data Privacy Act, kaya hindi binibigay sa amin yung listahan. Pero nagkasundo na po ang PAGCOR at ang Data Privacy Commission na sila po ay katulong na namin sa pagkakala ng lahat ng pangalan ng mga dapat masama sa database. Pero ganun pa man, yung sa panahon ko pong secondary screening, meron na pong himigit kumulang 300 milyong piso ang aming vinoid na mga panalo ng mga taong hindi dapat nakapasok sa loob ng casino, gayon din naman hindi dapat nakapaglaro online. So meron na pong himigit kumulang 300 milyong piso ang aming vinoid o hindi namin ibinigay. Marami pong nakikiusap, marami pong tumatawag sa akin at ganoon din sa mga officers namin, pero pwede ko pong ipagmalaki at sabihin sa inyong wala po kaming pinatulan. We are strictly enforcing yung pagvo-void po at hindi pagbibigay ng mga nasabing jackpot na yon para dun sa mga hindi dapat nakapasok or hindi dapat nakapaglaro sa mga sites at gayon din naman sa mga land-based casinos natin. Chairman, dahil nga nag-alala ako dito sa laki ng